Hello, what's up mga kasoks? Ito naman si Boy Stroke nyo. So for today mga kasok, just to recap mga kasok, so it's September 24 mga kasok. So magpi 15 months sa post-stroke na po mga kasok. So for naman, okay naman po mga kasok. Kaso nga lang, medyo mabagal lang talaga yung recovery, especially po sa aking kamay. Well, dito sa affected arm ko po medyo mabagal po, pero well, sa case ko kasi hindi ako masyado nag-focus sa aking kamay. Yun ang mahirap po kasi talagang pinokus ko po nung early stage of my stroke recovery 6 months po is nag-focus po ako sa aking paglalakad. So yung strengthening po ng aking affected na legs po para mapaglakad. Yun nga po. Pero sa loob po ng bahay, I would say I'm confident enough na I can do 90% all the household chores po mga kasok. So hindi po ako inutil sa loob ng bahay. So ngayon po nakapag-debone na po ako ng ulo ng baboy. Nakapaghiwa-hiwa na po, though medyo challenging pero kaya naman. Yun nga po. So yun nga, may nagtatanong sa akin about yung how's the nga po yun dito sa Japan. Kumusta po ang therapy dito sa Japan compared sa Pilipinas. So yun po yung topic na gagawin natin ngayon. At yung next topic is ano ba po yung much better, Japan o Philippines. So meron din po akong good side and bad side po about that. So what's up mga kasok, yung nga pala mga kasok, yung magiging topic natin, yung first, yung so ano ba yung rehabilitation dito o yung dito sa Japan compare sa Pilipinas, yung pag-rehabilitation at yung therapy ng kung dito ako magti-therapy sa Japan. So I would say po it's well, kung base sa aking experience, well, dito sa Japan kasi ang therapy dito, lahat po na stroke dito sa Japan, for example, na-hospitalize ka. So, ang ano po nila, ang sinasuggest po nila, well, you can naman po, yung pwedeng hindi ka po may katulad ko po. So, ang rules po nila dito, o yung sinasuggest nila pag na-stroke ka po is, magstay ka ng 3 months po sa hospital. Or do sa rehabilitation center po na hindi ka uwi po. Kasi nga po, ang rules po kasi ang ano kasi nila dito is ayaw nilang mahirapan yung pamilya nung pasyente. Ayaw nilang mahirapan para do sa stroke person. So syempre mag-aalaga. So ang sinasuggest talaga nila is magstay po ng 3 months. So well, yun po yung isang pagkakamali ko po. Sana po dati na-educate ako, hindi ko po inano po yung aking emosyon na kailangan ko kasama yung pamilya. Kung nag-isip po ako ng tama, siguro po ngayon maganda na po yung aking recovery. So sobrang maganda po. Though syempre may kapalit yun, lalaking bill. So yun nga po, yun po yung pinaka-sinasuggest nila. You have to stay in 3 months sa rehabilitation center o sa hospital po. Kasi nga po, meron tayong 6 months golden rule po. So yung po yung months na mabilis po yung recovery stage natin. Na after that, makaka-recover pa rin tayo. After 6 months makaka-recover. But masyadong mabagal na po mga kasok. Kailangan mo talaga ng a lot of exercise, a lot of time to recover that. Yun nga po. Well, ang sinasabi ko lang po, hindi naman po tayo pare-parehas, so hindi pare-parehas po. Pero, ang ano talaga is nandun sa 6 months po. Well, ako, I have no regrets because kung ano po yung meron sa akin ngayon, kung ano yung naging recovery ko po ngayon, ano po ako, na okay na po sa akin. Well, itutuloy-tuloy ko lang para po sa paglalakad po is proper posture, yung endurance po, proper. Sa kamay po is mapag-computer, makagamit po ng keyboard, which is I think matagal-tagal pa. I think ano pa ako ng years, pero okay lang, gagawin ko pa rin yung dapat na gawin para makarecover. So tiyaga-tiyaga lang talaga, hindi sa so okay. So yun lang po yung pinagkaiba. Sana I don't know kung meron sa Pinas na gano'n, no? Sinasuggest nila you have to stay in the
rehabilitation center for 3 months. I don't know kung ano. Kasi nga, syempre sa Pinas, mas gusto nila. Syempre, pera-pera. Kung walang pera po yung pasyente, syempre, sinasuggest nila, umuwi ka lang sa bahay, doon ka lang magpagaling. Di ba? Yun. Dito kasi sa Japan po, ang isa pa pong advantage dito is, kung wala ka pong pera, you can pay po. You can pay po. Parang loan po siya. So, paglabas mo po, kung hindi wala kang mambayad, pwede ka pong pauwiin. Pero you have to pay that. Pero hindi ka nila po person na you have to pay that before nung makalis ka sa hospital. Hindi po. Yun po ang kagandahan dito sa Japan. Yun po. Yun ang kagandahan. Yun ang sinasabi ko, advantage talaga dito sa Japan. Unlike sa Philippines po. Pagdating naman po sa therapy or rehabilitation, halos same naman po. Magagaling din ang Pilipino po. Japan, magagaling din po ang Pilipino. So yun po yung ang aking opinion po. So both magaling po. Kailangan talaga din is sa pasyente manggagaling po yun yung perseverance po at saka yung willingness po at saka yung faith ng pasyente na makarecover po. Kasi kailangan po talaga natin tulungan mga sarili. So sa mga bago pong na stroke dyan, wala pa po kayo nasa 6 months period pa po kayo. So kailangan nyo na pong, kung may pera naman po kayo, magpa-therapy kayo. At least kung kaya po 3 times a week, 4 times a week, do it po, and everyday workout po. Everyday exercise po. Yun po yung mapapaya ko sa mga newly stroke po. Sa mga lagpas na po 6 months, tuloy-tuloy lang tayo. Okay? So, go on to the second topic. Okay, for the second topic is which is better, yung Philippines ba and Japan pagdating sa hospital, sa mga medicine. Well, dun sa medicine po, kasi ako mula po na stroke ako, so na-stroke ako po, dalawang lang po talaga, gamot ang binigay sa akin. Maintenance ko po sa dugo, yun lang po talaga yung binigay sa akin. Wala silang pinainom sa akin na para sa ulo, wala po. Yun lang po talaga yung advantage ng Japan, o I don't know if advantage or disadvantage, o siguro ang Japan is nagpo-focus lang kung ano yung sakit, kung ano yung makakapag-prevent dun sa pasyente para ma-stroke ulit. Sa Pinas naman po, ang dami po kasing pinapainom. Hindi ko rin po alam dahil hindi pa rin po ako hindi pa ako nakakausap ng doktor. So, wala po akong magiging valid na opinion kasi hindi ko rin alam po yung sagot. So, hopefully kung may makapanood sa inyo, can you please tell me kung sa dami ba ng gamot na pinapainom sa inyo, na ano ba sa inyo, na nagkaroon ba ng tulong o na-explain ba sa inyo yan? Yun po yung gusto ko talagang malaman, mga kasaw. Well, basta sa akin is ngayon, I'm happy at least na well-maintain po yung blood pressure ko. Pero ang hindi ko po talagang may problema po. So mataas po yung red blood cells ko. So above minimum normal po ko red blood cells ko. So nagpa-check na po ako sa specialist dito sa Japan. Yun lang po kailangan ng second opinion pumunta sa Pinas. Kasi sabi ng doktor sa akin na malapot yung syempre yung red blood cells ko mataas. So yun daw yung yung red blood cells parang ano ba to? Hindi ko alam kung yun ba yung lapot ng dugo. Sabi niya sa akin, it's my genes daw. So galing daw sa parents ko yun. So wala siyang yun na magtatako, wala siyang sinabi na kung paano kung mapapababa yun. I don't know. Wala siyang sinuggest na paano. Basta sinabi niya, it's in your genes. Yun lang po. So wala rin. Maybe yung gamot ko po, yun po, nabasa ko po kasi sinerge ko yung gamot ko. Binigyan nila sa akin, yun po yung nagpapalaki po ng ugat ko. Dahil nga po malapot ang dugo. At saka tinignan ko rin po yung yung result ko before. Red blood cells din talaga. So, siguro, yung nag-ano talaga sa akin, nag-trigger talaga sa akin, sobrang lapot ng dugo. So, sa overstress po, kakaisip, pumutok yung ulo ko. Yeah. So,
yun lang. So for mga ka-stroke, so yun lang po yung dalawang topic na hopefully nasagot ko sino may nagtanong sa akin yan. So he asked me about kung ano ba yung kasi may nagtanong kasi sa akin, sabi niya may siya ng opinion na advice na ano ba yung much better if he can bring his mother to the Japan. So ang sinasabi ko lang is the same. Kung may pera sila sa Pinas na mag-rehab, so mag-rehab din siya, so para maano yung 6 months is the same lang din. Kaya kung ako rin tatanungin yun, maganda dito sa Japan, sobrang ganda. Sana nga malapit lang to sa Pinas kasi mas marami dito maganda, no pollution, di ba? Marami akong nalalakar kung nakikita nyo sa mga video ko, di ba? So yun nga. So kung may pera lang tayo, mag-rehab tayo po. Kung wala naman po, pwede naman tayo mag self-rehabilitation. Like me po, nag-self-rehabilitation po ako. Yun naman po, talagang kailangan ng matinding research po at matindi pong comparison dun sa mga YouTube na physical therapist ko ba. Kasi ako minimix ko siya eh. Until now, pagdating dito sa kamay ko, minimix ko pa rin. Wala pa rin ako makita. Katulad, may problema pa rin ako. Ito, yan pumipitik. Pansin nyo? Yan ang problema ko mga kasok. So kung napapanood nyo, may makapanood na ito na ano, baka pwede nyo bigyan na advice how to fix this. So yun ang problema ko. Saka medyo katulad yun, tumigis na naman kasi syempre hindi siya nagagalaw. Yan. Okay, mga kasok, thank you for always watching my channel and thank you for always supporting my channel. Hopefully I can bring motivation to you guys na sa mga ka-stroke ko dyan. So tuloy-tuloy lang po tayo. Pwede tayo mapagod, pwede tayo magpahinga, pero po ito yan, napapagod po ay magpahinga kayo. Pero sa ating mga stroke po, huwag natin susobran yung pahinga, yung higa-higa natin, kasi the more na mahaba yung higa-higa natin, halos bumabalik din tayo sa dati, then tumitigas pa yung mga muscle natin. So magpahinga lang kayo. Ako ginagawa ko ganun. So nagpapahinga lang ako, pero I make sure sa loob ng bahay naglalakad-lakad ako. Kung di man ako nag-ano talaga ng yung daily routine, nagagawin daily routine ko, pero I make sure na maglalakad-lakad sa bahay. Kasi mahirap pag nakahiga lang. Okay? So mga kasok, galaw-galaw. Ito ulit si Voice of nyo. Thank you for watching my channel. Bye-bye.